Ayun guys. Ayan po na yung mga kahoy. Yung kahoy po ay yung lumang higaan po. Katre sa Ilocano po. Sanga ng sapudila or yung chiko. Pag medyo malakas na po yung apoy niya, ang gagawin po is ilalagay na po yung carbonized rice hull. Ito po yung carbonized rice hull. Ang carbonized rice hull ay galing po sa rice mill ng kapatid ko kay kakukuha ko lang ako ay lago. Sa matter of fact, kunting antay na lang, ilagay na natin ito. Pwedeng lagay na nga, pwede na. Ayan. Ayan. Dalawang sako yan. Magbibinta po tayo guys ng carbonized rice hull ng mga mga facilitative lang na transparency. Ayan, pag ganyan. Ang time lang parang nag-uuling ka. Yung mga kahoy sa ilalim guys, yung mga nasa loob, pag naluto ito, hindi siya maabo. Kumbaga, pwede siyang gawing uling pang barbecue, ganyan. Ayun guys, dapat make sure na matatabunan lahat ng kahoy. Ayun guys, mamaya usok na ito dito eh. Bali, pang 5 salang ko na ito. Marami akong ginawa lately, kaya lang ginamit ko sa sagingan doon sa malayo. Bali, nakonsume ko lahat. Tapos may mga iniwan pa ako doon sa yung ginawa kong compost. Ginawa kong compost guys. Kaya ito po yung ito po yung resulta ng ginawa kong carbonized rice hull. Kunin ko lang po. Ito po yung carbonized hull na ginawa po natin. Ito po, maitim siya, maganda. Ito ay maganda ilagay sa anumang halaman dahil pag diniligan mo siya, nare-retain yung water sa rice hull. Tsaka mayaman ito sa sa carbon. Maganda po 'yon. Ito po yung ginawa natin. In-apply din natin ito kanina sa mga halaman natin sa harap, mga flowering plants natin. Ganda siya guys. Ito kulay niya. Maitim. Hindi siya sunog na sunog. Kasi pag sunog to talagang abo kulay gray. Ito is black lang. Sige, hanggang dito lang guys. Next time ulit.